Magandang umaga na naman kabonsay o good morning to all of you na naman. So ngayon may i-share ako sa inyo itong mga bonsai materials ko dito na maliit na i-share ko sa inyo yung pagkakamali ko. Yung sa pag-start pa lamang mayroon ng mali. So dalhin ko doon dito sa working table ko para makikita ninyo yung mga kamalian ko na gawa nito. So bali, 7 ito silang lahat mga kabonsay. Itong isi-share ko sa inyo, isa-isa ito na nagkaroon ako ng pagkakamali. Ayoko sana mag-video kan, kaya lang naisipan ko isi-share ko sa inyo para may mayroon naman makapag-suggest sa akin kung okay ba itong ginagawa. So ito ang una. So kanina nagupit na ako. Then bala ko sana itong kasi sa tingin ko or yung tignan mo parang normal lang, pero pag malagay na sa video it look like wangkig. Dapat is teka muna. So I'm back. So dapat mga ganyan siguro. So dapat ganyan. So naisip ko na tanggalan ko ito tapos i-drop ko pa yung puno para maging maiksi siya. Pero ang nangyari, hindi na't magandang tingnan dito sa start. So nadesisyonan ko na pabayaan na lang itong materials na ito. Pero kung magawa walang paraan na maging ganyan ito katangkad, mga this is isang dangkal, mga half siguro ibaba nito, siguro maging maganda ito. So anyway, mukha naman din siyang maliit na bonsai. Yan. So babat bonsai dito na ipapakita ko. Then ito naman, ang pagkakamali ko nito, makita nyo na kung makikita dyan, napuno og aphids ning dahon. So doon nalagay sa hindi ko namalayan, doon siya nalagay sa walang, hindi may sakapan ng araw, kaya to tuloy lumaki yung mga dahon, tapos napuno og aphids. So dapat pala mga ganitong Argao Taiwan kailangang i-full sunlight. So ngayon mag-start na ako maggupit na lang nito, tapos ibalik ko sila kung saan sila nakalagay. Pero ito, i-expose ko na ito ng sunlight. So ito na, natapos ko na sa paggupit. So ito na mga itsura ng aking mga bonsai materials na bawat isa nito mayroong pagkakamali. Ito, pagkakamali dito, hindi nalagay sa sikap ng araw o walang sunlight, kaya ganito yung itsura niya. Ito naman, ang pagkakamali nito is masyado siyang yangkaw, kaya pinatubuan ko ng sanga dito sa baba para tumutulong na mapababa siya. So, yun ang itsura. Then hindi ko pinutol itong mga malaking dahon para mas mabilis siyang lumaki yung sanga. Ito naman, as sinabi ko na kanina, is kailangan pa itong ipaiksi. Yung linagyan ko ng karton. Tapos isa pa, yung pusa naman yung aso namin na malikot, tumalapit dito, kaya natamaan itong isang sanga dito. Siya naputol, asa natulapit. Wala na, kaputol. So yan ang itsura. Instead na maging maganda na sana, babalik naman siya sa pangit-pangit ng kaunti. Dito na naman is matangkad ito, like illiterati, kaya ginawa ko, pinutol ko, then iniwan ko na itong tuod para maging mukha naman siyang maganda. Ito naman, siguro
Kung mayroon lang akong pot na manipis na maiksi tapos malapad, ita-transfer ko ito para maging maganda siyang tingnan. Ano yung last? Ito naman is maganda siguro sa taas tignan. Sa matong gunting. Maganda siguro sa taas tingnan. Kaya lang ang problema dito sa baba. Hindi nakabuka ba. So, hindi ko parang kung guguhitan ko na o markotin ko dyan para may mga ugat nga lumabas dyan patapos maging maganda siyang tingnan. So, ito yung ang pinakahuli. Kung makita nyo sa camera, dili proportion ka. Straight ra gyud siya. So, batiog lang tawon. So, for this morning, ito lang i-share ko sa inyo. Itong aking pagkakamali sa mga paggawa ko ng mga bonsai dito sa aking maliit na bonsai garden. So, again, maraming salamat sa panonood. God bless you all. Thank you very much for watching. Bye-bye.